Mayo 10, 1,996 ng gabi. Bundok Everest, 28,800 talampakan. Hindi makadalaw ang lalaking ito. Sumasabay ang katawan niya sa hangin. Temperatura, 40 sa ibaba ng zero. Oksiheno, wala na. Silungan, wala. Diretsong sumisigaw sa muka niya ang kanyang gabay. Gumalaw ka o mamatay ka? Alam na ni Doug Hansen ang sagot dyan. May bahagi sa kanya na alam na ito mula pa noon. Patay na siya. Sa ibaba niya ay kaligtasan, kanlungan, imit at hindi siya makalakad kahit isang hakbang papunta roon. Bumigay na ang katawan niya. Alam na ni Doug na tapos na siya bago pa siya umalis ng kampo ng umagang iyon. Alam na niya yon nung nakaraang gabi. Umakyat pa rin siya. Noong gabing namatay siya, 2 beses na niyang sinubukang bumalik. Sa parehong pagkakataon, ang lalaking dapat sanay nag-iingat sa buhay niya ang humikayat sa kanyang umakyat muli. Ito ang kwento ng 2 sandaling iyon. Kung paano ang isang 46 anyos na kartero mula South Dakota na isinangla ang bahay at na ang mga estudyante niya ay nag-vacay sale para mapapunta siya rito ay nauwi bilang bangkay na di na natagpuan. Maligayang pagdating sa extreme. Noong gabi ng Mayo 9, 1,963 climber mula sa iba't ibang ekspedisyon ang lumabas ng kanilang mga tent sa taas na 26,000 talampakan sa bundok Everest at nagsimulang umakyat sa dilim. Ang kanilang destinasyon ay ang tuktok ng mundo, ang rorok ng bundok Everest. Sa kung saan sa linya ng mga headlamp na sunod-sunod na umakyat sa dilim ay naroon si Doug Hansen. Isa siya sa 8 kliyente ng adventure consultants ni Rob Hall. Kung tinanong mo ang iba sa simula ng ekspedisyon kung sino ang pinakamalamang makarating sa tuktok, halos pareho ang sagot nila. Doug! Iba talaga si Doug. Habang maraming umakyat ay first time pa lang sa Everest, si Doug ay nakaabot na ng 28,700 talampakan bago napilitang bumalik noong 1,995 dahil sa mga kondisyon. Alam niya ang pakiramdam sa death zone. Inilarawan siya ng mga kasama niya sa tent bilang malakas at matipuno, tila nasa kanyang elemento na parang ang pag-akyat sa Everest ang pinakamagandang yugto ng kanyang buhay. Wala silang ideya na ang parehong bundok ang papatay sa kanya. Noong 1,996 ang pag-akyat sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo ay aabot ng $65,000. Halos hindi naramdaman ng mga tao sa ekspedisyon ni Rob Hall yon. Sila ay mga doktor, executive at negosyante na natupad na ang mga pangarap sa propesyon at ngayon ay nais namang maabot ang Everest. Si Doug ay kabaliktaran nila. Siya ay 46 anyos na kartero mula Aberdeen, South Dakota. Nagtapos siya ng high school noong 1967 at agad na nagtrabaho. Sa 27 taon, nag-night shift siya sa United States Postal Service sa Kent at kapag kulang ito, nagkakonstruksyon siya tuwing araw. Ang makatayo lang doon sa Everest noong panahon ng 1976 ay halos naging kapalit ng lahat ng mayroon siya. Isinanla niya ang bahay para sa bayad sa ekspedisyon at nang kulang pa rin, tumulong ang komunidad. Nag-fundraising ang mga estudyante ng Sunrise Elementary School sa Kent, Washington sa pagbebenta ng t-shirt para matulungan ang kanilang kartero na marating ang tuktok ng mundo. Hindi ito unang beses ni Doug sa Everest. Noong 1975 nakarating siya hanggang sa South Summit ng Everest na may taas na 28,700 talampakan. Kita niya ang totoong tuktok sa taas, 330 talampakang patayo ang layo. Nakikita niya ang ibang mga umaakyat doon na nakatayo sa lugar na pinangarap niyang pagtayuan sa loob ng maraming taon. Pero huli na ang oras at masyadong malalim ang niebe. Dahil dito, pinabalik siya ng leader ng ekspedisyon si Rob Hall, isang 35 taong gulang na gabay mula New Zealand. Si Rob Hall noon ang kinikilalang pinakamahusay na gabay sa mataas na altitude sa mundo. Hindi siya ang taong kinukontra mo sa bundok. Pag sinabi niyang bumalik ka, babalik ka talaga. Tama si Hall sa desisyong yon dahil trahedya talaga ang nangyari kay Doug sa pagbaba niyang yon noong 1975. Sa pag-akyat, ayos lang siya, malakas pa nga. Pero nang nagsimula siyang bumaba, may biglang nagbago. Naging mabigat ang mga binti niya. Tumigil ang mga kamay niya sa paghawak sa nakapirming lubid. Paikay ka siyang bumaba ng bundok, tila naubos na ang lakas niya sa pag-akyat at wala nang natira pa uwi.
Noong panahong yon, isang gabay sa bundok ang kailangang sigawan siya sa muka para magpatuloy siyang maglakad. Binigyan pa niya si Doug ng sarili niyang oxygen bottle para lang mapababa siyang ligtas. Nakaligtas si Doug sa pagbaba, lumipad pa uwi sa Kent at agad bumalik sa kanyang panggabing trabaho. At araw-araw sa loob ng susunod na 365 na araw, yung 330 talampakan na yun ang laman ng isip niya. Sobrang lapit na niya. Yung lalaking nagpabalik sa kanya, hindi rin mapakali sa kay-isip tungkol doon. Si Rob Hall ay gabay na kilala sa hindi nawawala ng kliyente at laging natutupad ng kanilang hiling. Ang pagpabalik kay Doug, 330 talampakan mula sa tuktok ay nag-iwan din ng hindi natapos sa kanya. Alam niyang tama ang desisyon niya, pero salungat sa paninindigan niya ang makita ang isang tao magsakripisyo ng lahat para lang matawag pababa kahit malapit na. Kaya pagkatapos ng 1,900 at 75 paulit-ulit na tinawadan si Doug sa Kent, hinihikayat, nag-aalok ng hihikayat. Sinabi niyang malapit na siya at kayang gawin ito sa susunod na taon kung gusto niya. Nag-alok siya ng malaking diskwento kung babalik at susubok muli. Sumang-ayon si Doug. Nang sa wakas ay nagkita muli sila Doug at Rob sa Everest Base Camp noong tagsibon ng 1,900 at 76 ang tanging nasa isip nila pareho ay maabot ang tuktok anuman ang mangyari. Pero ilang linggo bago umalis papuntang Nepal, nagpadala na ng senyales ang katawan ni Doug. Ilang linggo bago ang kanyang pag-alis, sumailalim siya sa isang maliit na operasyon sa lalamunan. Hindi niya masyadong inisip yun noon dahil plano niyang magpagaling habang nasa biyahe. Ngunit kulang ang ilang linggo. Sa Everest, napakatuyo at lamig ng hangin kaya tinatamaan nito ang anumang kahinaan. Pagdating ni Doug sa base camp, ang inaasahan sanang simpleng proseso ay nauwi sa mas malalang sitwasyon. Habang ginagawa ang mga obligadong pag-akyat para sa acclimatization sa base camp bago subukang akyatin ang summit, sinuri ng team doctor si Doug at natuklasang nasira na ng lamig ang kanyang vocal cords. Halos hindi na siya makapagsalita at nanganganib sa malubhang impeksyon sa paghinga. At hindi lang yon. Noong 1,975, bumaba si Doug mula sa bundok na ito na may frostbite sa kanyang mga daliri sa paa. Hindi naman sobrang lala para tuluyang mawala ang mga ito, pero sapat para mawalan siya ng kakayahang gamitin ang ilang bahagi ng mga iyon. Buong taon niyang inalagaan ang mga daliri niya sa paa para gumaling, pero muli na namang tinatamaan ng lamig ang mismong mga daliring iyon sa paa. Matindi ang sakit ng kanyang ulo tuwing umaakyat siya, tuloy-tuloy at parang may pako sa pagitan ng mga mata niya. Pagsapit ng Abril 26, 1,976 na pagpasyahan ni Doug na tama na. Inaya niya si Rob Hall sa isang tabi at diretsong sinabi kung ano talaga ang sitwasyon. Tapos na ako, di na ako makasalita. Tapos na ang pag-akyat ko, sabi niya. Hinimok siya ni Rob na wag sumuko. Marahil nakita na niya ito. Isang kliyenteng nasa mataas na altitude, lupaypay at handa ng talikuran ang ipinunta nila roon. Sinabi niya kay Doug na matatag siya at may pag-asa kapag gumaling na siya. Nagpahinga si Doug at unti-unting bumalik ang lakas niya kaya nagsimula siyang maniwala. Pagkalipas ng ilang araw, sabi niya sa mga kakampi, sobra ko nang nailaan ang sarili ko sa bundok na ito para sumuko ngayon nang hindi ibinibigay ang lahat ng makakaya ko. Pagdating nila sa huling kampo sa 26,000 talampakan bago umakyat sa tuktok, halos hindi na makilala si Doug ng kanyang mga kasama bilang yung pinili nilang aakyat. Ilang araw na siyang hindi maayos kumain o matulog. Lubog at malalim ang kanyang mga mata. Isang kapwa umaakyat na kasama niya sa tent ng gabing iyon ang nagsabing mukha siyang binugbog gamit ng ice axe. Sa kabila nito, buo ang loob ni Doug. Naghanda siya para sa pagsubok na marating ang tuktok kinabukasan. Abutin niya ang tuktok. Kailangan niyang gawin yon. Mayusiyam, 1,976, 11,30. 33 umaakyat mula sa iba't ibang ekspedisyon ang lumabas ng kanilang tent sa huling kampo bago tuktok at nagsimulang umakyat sa dilim. Pagkatapos ng mga linggo ng bagyo na tuluyang nagpatigil sa pag-akyat sa bundok at naghintay ang mga ekspedisyon sa base camp, sa wakas ay naging maayos na ang panahon para subukan ang pag-akyat sa tuktok. Lahat ng kopo ng ilang linggo nang naghintay sa base camp ay pumili ng parehong rutang aakyatin sa bundok. Simula pa lang, nahihirapan na si Doug. Mabagal ang kanyang lakad, mas mabagal kaysa dati. Mas mahirap ang bawat hakbang para sa kanya. Nahihirapan siya sa mga lugar na madali sa iba.
Hindi talaga kaya ng katawan niya ito. Alam nga ito dahil ilang oras pa lang sa akyat, lumabas na sa pila si Doug at huminto. Lumapit sa kanya ang kanyang kasamahan na si Luka Chiski para tanungin kung ano ang problema. Sinabi ni Doug sa kanya na bababa na siya. Pagkatapos ay dumating si Rob na siyang nasa hulihan at nag-usap ng pribado ang dalawang lalaki sa dilim habang patuloy na gumagalaw ang linya sa itaas nila. Walang nakarinig sa sinabi pagkatapos. Hindi alam ng iba ang sinabi ni Rob sa kanya. Hindi alam kung anong sagot ni Doug. Ang alam ng lahat ay pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumalik si Doug sa pila. Lumipas ang mga oras. Patuloy na umakyat si Doug kasama ang grupo ni Rob. Nahihirapan siya pero nakakasabay pa rin siya, kaya niya ito. Pero habang ang gabi ay naging bukang liwayway noong Mayo 10, 1,976 si Doug at ang iba pang kliyente ni Rob ay umakyat sa Summit Day na naging pinakamagulo sa kasaysayan ng Everest. Ang ruta papuntang tuktok ng Everest ay hindi malapad at hindi basta pwedeng magkalat o maghanap ng sariling daan ang mga umaakyat. Sa ilang bahagi ng ruta, ito ay parang isang daanan na kasya lang ang isang tao sa lapad. Sa pinakamapanganib na bahagi, nakakabit ang mga umaakyat sa nakapirming lubid na pumipigil sa kanila sa pagbagsak ng ilang libong talampakan. Kapag kailangang lampasan ng isang tao sa lubid, kailangang may magtanggal ng pagkakabit, dumikit sa bundok sa gilid na kasinliit ng sapatos, hayaang makadaan ng isa at muling kumabit sa lubid. Tumatagal ito at bawat minuto na lumilipas sa taas na 28,000 talampakan ay nauubos ang iyong oxygen, enerhiya at init ng katawan. Ngayon, isipin mo may 33 umaakyat sa landas na iyon, bawat isa ay gumagalaw sa iba't ibang bilis. May malaking problemang nakaamba na. Pagdating ni Doug at ng grupo ni Hall sa patag na bahagi sa 27,500 talampakan, nadiskubre nila ang isa pang malaking problema. Ang mga Sherpa na responsabale sa paglalagay ng mga nakapirming lubid sa itaas ng bahaging yon ay hindi pa ito nagagawa. Walang makagalaw. Kaya 12-dosenang mga umakyat ang nakatayo lang sa sobrang lamig sa taas na 27,500 talampakan mabilis na nauubos ang kanilang supply ng oxygen at naghihintay na may mag-ayos ng mga lubid para makapagpatuloy sila. Nakatayo sila roon ng halos isang oras. Sa oras na iyon, ilang kapwa niyang kliyenteng umaakyat ay tumingin sa orasan. 11:30 ng umaga iyon. Ilang oras na silang huli sa schedule at marami pa silang aakyatin. Sa takbo nito, malamang sa huling bahagi na ng hapon nila mararating ang tuktok. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nyon. Laging binabanggit ni Rob Hall ang isang patakaran sa bawat Everest expedition na pinamunuan niya. Kung hindi ka pa nasa tuktok o malapit sa tuktok pagsapit ng 2:00 ng hapon, kailangan mo nang bumalik. Walang eksepsyon, walang negosasyon. Simple lang ang dahilan niya. Lumulubog ang araw sa Everest mga 6:00 ng gabi. Mula tuktok hanggang Camp 4, abutin na hindi bababa sa 4 hanggang 5 oras na pagbaba kung maganda ang kondisyon at hindi papagod ang mga binti. Kaya kung hindi ka pa bumaba pagsapit ng 2:00 ng hapon, mapipilitan kang bumaba sa ganap na dilim at sa temperaturang sub-zero. Sa Everest, iyan ang klase ng pagbabang pakabayani. Si Rob Hall ay hindi nagpapakabayani. Si Rob Hall ay isang kalmado at sistematikong tao at lagi niyang ipinapaliwanag ang kanyang mga dahilan sa kanyang mga kliyente. Kaya kapag nakita ng mga kliyente ni Rob ang oras at layo ng tuktok, alam nilang oras ng sundin ang kanyang mga tagubilin. Kahit nagpasya na silang itigil ang pagsubo, marating ang tuktok, si Doug ay malayo pa rin sa ibaba. Sa totoo lang, mag-isa siyang umakyat sa lubid, hinihila ang sarili pataas sa bawat mahirap na hakbang. Sa Summit Day, hindi ka umaakyat na katabi mo ang gabay mo. Ang umakyat ay nakakabit sa isang static rope at maaring umakyat sa sarili nilang bilis. Maaring umabot ng daan-daang yarda ang isang ekspedisyon sa puting bundok. Dahil sa mabagal niyang pag-akyat, nauna na ang ibang miyembro na ekspedisyon pati si Rob Hall sa tuktok. Sa kanilang pagbaba, nadaanan nila si Doug na dahan-dahan pa ring umaabante patungo sa pangarap niya. Pinanood ni Doug habang bumababa sila. Malamang nagawa na rin ni Doug ang parehong kalkulasyon. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, narating na ni Doug ang Hillary Step 28,800 talampakan. Ang tuktok ay mga 230 talampakan pa sa taas niya. Dahil sa bilis niya, aabutin pa rin siya ng mahigit 2 oras sa pag-akyat.
Karamihan sa iba pa mga umaakyat na nagsimula nung umagang yon ay pababa na. Ang daan na puno ng tao kanina ay unti-unting nawala ng tao sa paligid niya. Pero si Doug ay patuloy pa ring umaakyat, dumadaan sa papakonting mga umaakyat na pababa, bawat isa sa kanila ay paalala ng desisyong pinili niyang hindi gawin. Naubos ang lakas niya sa pag-akyat. Bawat hakbang ay parang pakikipagtawaran. Mabigat ang kanyang mga binti. Hirap pa rin siyang huminga kahit may dagdag na oksigen. Ang mga oras ng pag-akyat ay naubos na ang anumang lakas na naipon niya nung sandaling paggaling niya sa base camp. Napapaisip ako kung naisip ni Doug na umatras sa kahit anong bahagi ng pag-akyat na yon. Walang ebidensya na isip niya yon. Tinatawag ito ng mga psikologo na tunnel vision, kung saan kapag inubos ng isang layunin ang iyong buhay, pera at pagkatao, hindi na iniisip ng isipan ang kabiguan bilang opsyon. Sa isang bahagi ba ng dalisdis na yon, si Doug ay tumigil na bilang isang lalaking umaakyat ng bundok at naging isang lalaking hindi na kayang isipin ang kahit anong resulta maliban sa marating ang tuktok. Di natin alam, basta ang sigurado mga 3:00 ng hapon. Patuloy na binabagtas ni Doug ang huling bahagi sa itaas ng Hillary Step sa taas na 28,800 talampakan. Noong panahong iyon, mahigit 15 oras na siyang tuloy-tuloy na umaakyat. Halos ubos na ang lahat ng reserba ng katawan niya. Gumagalaw pa siya pero halos hindi na. Kitang-kita yon mula sa malayo ng kahit sino. Ang paraan ng pag-apak niya ng bawat paa, ang pagyuko ng ulo niya sa pagitan ng mga hakbang, ang mabagal, halos sinasadya niyang paggalaw ng mga kamay sa lubid na nakaangkla na para bang pinapaalalahanan ang sarili kung ano ang dapat gawin. Mamamatay na siya doon sa taas. Hindi siya tumigil sa galaw. Doon, nakita ni Aundorje, ang pinakabeteranong climbing Sherpa ni Rob, si Doug, habang pababa matapos ang matagumpay na pag-abot sa summit at agad niya itong pinigilan. Timitigan niya si Doug at sinabihang sumuko. Delikado na ang oras. Kailangan na nilang bumaba ngayon. Dito ginawa ni Doug ang isang bagay na talagang kinilabutan ako nang marinig ko ang kwentong ito. Hindi na nakipagtalo si Doug. Umiling siya, dahan-dahang tinaas ang braso at itinuro ng mabigat na daliri ang tuktok sa itaas. Aakyat siya. Hindi na lang ito basta summit fever. Ito ay isang lalaki na nakikipagtransaksyon. Sa utak niyang namamaga, nakagawa si Doug ng nakakatakot na kalkulasyon. Kung inabot siya ng 15 at kalahating oras para lang marating ang gilid na ito, siguradong wala na siyang lakas para mabuhay sa 4 na oras na pagbaba pabalik sa Camp 4. Naubos na niya ang lahat ng lakas ng buhay niya para lang makarating sa 28,800 talampakan. Ang pagtalikod ay hindi garantiya ng kaligtasan. Maaring mamatay siyang bigo at hindi narating ang tuktok ng 2 beses. Patay na siya at sa isang malalim at likas na antas, alam niya ito. Kaya kahit paano, maabot niya ang tuktok ngayon, anuman mangyari. Mas madalas nang nakayat si Aungdorje sa tuktok ng Everest kaysa karamihan ng umaayat. Alam niya ang epekto ng bundok na ito sa mga taong lumalagpas sa punto ng walang balikan at gaano kadelikado ang sitwasyon ni Doug. Sinubukan niyang kausapin at kumbinsihin si Doug. Binalaan niya ito na delikado at hindi matatag ang panahon. Hiniling niya kay Doug na ang sarili niya ang unahin. Iginit ni Doug na aakyat siya. Kaya nagpasya si Sherpa Ong na siya mismo ang magdadala kay Doug sa tuktok at pababa ng mabilis hanggat maaari. Ito lang ang paraan para siya'y ligtas. Habang sila ay nag-uusap, si Rob Hall ay pababa na mula sa tuktok. Nasalubong niya sila mga 3:00 ng hapon. Si Rob mismo ay nakaakyat sa tuktok bandang 2:30 ng hapon. 30 minuto na ang lumipas mula sa takdang oras, pero imbes na bumaba ayon sa patakaran, nanatili siyang naghihintay sa tuktok ng mundo. Hindi siya nalilito, alam niyang huli na ang oras. Naghihintay si Rob kay Doug na sinabihan niyang kaya niya itong gawin. Alam niyang paakyat na ang taong ni-recruit, hinikayat at nakumbinsi niyang umakyat. Hindi niya magawang umalis nang hindi natitiyak na nakatayo si Doug sa tuktok na iyon. Pagkalipas ng 30 minutong paghihintay, nagpasya si Rob na bumaba para hanapin si Doug nang matagpuan niya ito kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang Sherpa. Pinababa ni Rob si Aungdorje para tulungan ng ibang kliyente na nasa mas mababang bahagi ng bundok at nilapitan niya si Doug. Siya na mismo ang gagabay sa kanya. Sabay nilang tinahak ang huling bahagi pa isa-isang hakbang. Noong 3:20 ng hapon, isang litratista mula sa ibang ekspedisyon ang kumuha ng larawan ni Doug Hensen.
Siya ay 130 talampakan sa itaas ng Hillary Step, nakakabit sa fixed rope at patuloy pa ring umaakyat. Natanggal ang kaliwang sintas ng bota niya at tinahampas ng hangin sa likod niya. Halos 6 na oras na sang umaakyat sa puntong yon. Huling beses na may makakakita sa kanya ng buhay. Bandang 4:30 ng hapon 2 oras at kalahati, matapos ang oras ni Rob Hall para bumalik, narating ni Doug Hansen ang tuktok ng bundok Everest. Siya ang huling umakyat sa tuktok ng araw na yon, tuloy-tuloy na umakyat ng 17 oras. Sa wakas, nagawa na niya ito. Sandaling magkasamang tumayo sina Doug at Rob sa tuktok ng mundo. Walang pagdiriwang, walang mga litrato, 2 pagod na lalaki lang na parehong alam sa isang banda kung ano ang ginawa nila sa kanilang mga sarili. Laging binabanggit ni Rob ang isang kasabihan sa bawat kliyente niya. Sa sapat na determinasyon, kahit sinong gago kaya umakyat sa bundok na ito. Ang sikreto ay kung paano ka bababa ng buhay. Nasa tuktok ng bundok ng 4:30 ng hapon. Habang palubog ang araw sa abot tanaw, lalong naging mahalaga ang mga salitang iyon na yon. Pagkatapos makapagpahinga ni Doug at makahinga ng maayos, agad silang pinabalik ni Rob at nagsimula silang bumaba. Maliwanag pa ang langit, ngunit mabilis nang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Tahimik ang hangin, masyadong tahimik. Uri ng katahimikan na kinatatakutan ng mga veteranong umakyat ng bundok. Sa Everest, ang katahimikan noon ay hindi tanda ng kaligtasan, kundi ng paparating na panganib. Patuloy silang umaayat, dahan-dahan. Halos hindi makasabay si Doug. Sa unang hakbang pa lang, nanghina na ang mga binti niya. Mabagal siya sa paghawak ng lubid. Hindi sanay ang mga paa niya sa yelo. Pagkalipas ng 17 oras ng pag-akyat, halos wala na sa ulirat si Doug. Kinailangan niyang ibuhos ang lahat ng lakas niya para lang maihakbang ang isang paa sa unahan ng isa pa habang si Rob ay nasa tabi niya, tinutulungan, tinutulak at hinihikayat siya. Bangungot ito ng isang gabay. Hindi na ito pwedeng lumala pa. At pagkatapos ay may napansin si Rob. Lumalakas ang hangin. Hindi dahan-dahan, kundi mabilis. Malalaking maiitim na ulap na tahimik na nakapatong sa malalayang tuktok buong hapon ay biglang dumagsa papunta sa Everest. Makalipas ang ilang minuto, bumaba sa ibaba ng 0 ang temperatura. Mula sa halos pabulong na ihip, umabot ang hangin sa 100 milya bawat oras. Ang nyebe at yelong nakadikit sa gilid ng bundok ay biglang kumawala at pumuno sa hanging nakapaligid sa kanila na umiikot ng ubod ng kapal at bilis. Halos di na nila makita ang lubid sa unahan. Si Rob ay natulala. Alam niya kung ano ang nangyayari. Sabay-sabay nang nangyayari ang lahat ng kinatatakutan niya. Kita mo, may dahilan kung bakit desperadong pababayin agad ni Aung Dorje si Doug kanina sa bundok. Nagbabala na ang mga weather forecaster sa mga aayat bago magsimula ang ekspedisyon dahil sa malakas na bagyong nabubuo sa Everest. Sabi ng mga weather forecaster, darating ito sa Mayo 11 isang araw pagkatapos ng summit day. Kaya lahat ng ekspedisyon sa bundok noong panahong yon ay binuo ang kanilang buong plano sa isang palagay, umakyat at bumaba sa Mayo 10. Siguraduhing ligtas ka sa iyong tent bago dumating ang bagyo bukas. Unang beses nilabag ni Rob ang sariling patakaran, umaasang magiging maayos ang panahon. Yun lang ang natitirang palugit. Pero may ibang plano ang bundok. Tinaman sila ng bagyo na parang pader. Isang saglit, tanaw pa nilang daan. Pagdaka, nawala na ang lahat. Sobrang lakas ng hangin na halos itulak na sila palihis sa gilid ng bundok. At sa gitna ng kaguluhang ito ay naroon si Doug Hansen. Nakatayo pa rin, gumagalaw pa rin, pero halos hindi na. Bawat hakbang ni Doug ay matinding pagsubok. Sa oras na yon, mahigit 18 oras na siyang nasa death zone. Lumampas na sa punto ng walang balikan ang mga sistema ng kanyang katawan. Pawala-wala na ang kanyang malay, kalahating tao, kalahating sumusuray-suray na makina. Sa paligid at likuran niya, naroon ang kaguluhan ng bagyo sa Everest. Pumuwesto si Rob sa mismong harap ni Doug at kahit paano ay nagpatuloy sila. Isang hakbang kasunod ng isa pa. Sumisigaw ang hangin sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Pero nakaakyat na si Rob sa bundok na ito ng 5 beses. Mas kilala niya ang rutang ito kaysa sa halos kahit sino pang nabubuhay. Alam niya kung saan tatapak, kung saan ikakabit ang tali, pinakamakapal ang yelo at matibay ang bato sa ilalim. Ibababa niya sila. Sumunod lang si Doug sa kanyang pangunguna.
Ano pa ang magagawa niya? Alam na niya ang katotohanan. Ginugol niya ang buhay niya para marating ang tuktok ng bundok na ito at wala na siyang lakas para makabalik pababa. Ang tanong na lang ay hanggang saan pa makakababa ang katawan niya bago tumigil ang kanyang puso. Pero naniwala si Rob, kaya baka makababa sila. Baka nga. Nilabanan nila ang whiteout hanggang marating ang tuktok ng Hillary Step, isang 40 talampakang halos patayong pader ng bato at yelo, isa sa mga huling malaking hadlang sa pagitan ng summit at kaligtasan. Sa magagandang kondisyon, mga 10 minuto lang ang kailangan bumaba kapag sariwa pa ang mga binti at malinaw ang tanawin. Ikakabit mo ang sarili sa fixed rope, bababa gamit ang mga kamay at aapak sa ibaba. Kinabit ni Rob ang sarili sa fixed rope at bumaba. Pagdating sa ibaba, tumingala siya at dumikit sa bundok. Sunod na si Doug bumaba. Pero sa kinatatayuan ni Doug, halos wala na siyang ibang namamalayan. Alam niyang kailangan niyang bumaba. Nakikita niya ang lubid. Alam ng kanyang mga kamay ang gagawin. Ginawa na nila ito libu-libong beses. Pero nang abuti niya ang lubid, hindi magsara ang kanyang mga daliri dito. Sinubukan niya ulit. Nadulas ang kanyang mga daliri. Bumigay ang kanyang mga kamay para mga kagamitan na hindi kanya. Nakalak ang kanyang mga binti. Nakatayo lang siya roon, sumasabay sa hangin, pinipilit ang katawan niyang kumilos pero hindi magawa. Sa ibaba, sa gitna ng bagyo at dilim, naririnig niya si Rob na sumisigaw ng pangalan niya at sinasabihang bumaba na. Naririnig niya ito. Hindi niya masagot, mabilisang paalala. Buwan-buwan sa Patreon, naglalabas ako ng eksklusibong video na di mo makikita sa iba. Nasa description ang link. Umakyat muli si Rob sa Hillary Step. Kinuha niya ang kanang kamay ni Doug at ipinulupot ang mga daliri sa nakapirming lubid. Marahil inisip niya na ang kailangan lang ni Doug ay isang bagay na magsisilbing angkla sa kanya habang bumababa. Pero ang daliri ni Doug ay nakapatong lang sa lubid na parang bato. Mas pinisil pa ni Rob. Muling dumulas ang mga iyon. Sinubukan niya ulit sa ikatlong pagkakataon. Pareho pa rin ang naging resulta. Wala na siyang magagawa pa. Isa siyang climber na wala nang maibibigay pa. Patay na si Doug at alam niya yon. At alam din yun ni Rob. Kinuha ni Rob ang kanyang radyo. Pigil pero kontrolado ang boses niya nang kausapin ng base camp. Sinabi niyang ubos na ang oxygen ni Doug at masyado na itong mahina para bumaba sa Hillary Step. Dapat agad nilang iakyat ang bagong supply. Narinig siya ng base camp. Nagboluntaryong magdala sa kanya ng oxygen ang isa sa mga gabay niya, si Andy Harris. May paparating na tulong. Ang magagawa lang ni Rob at Doug ay maghintay. Ang sumunod na nangyari ay isang bagay na walang makapagsasabi ng kya. Ang alam lang ay kalauunang natagpuan sa South Summit ang ice axe at jacket ni Andy, ibig sabihin ay nakaabot siya roon. Hindi kailanman kinumpirma ni Rob na nakarating siya. Sa gabing iyon, ang tanging dahilan kaya di niya kinumpirma ang pagdating ng bagong oxygen ay kung hindi talaga ito dumating. Hindi na muling nakita si Andy Harris na buhay. Samantala, tuloy pa rin ang mga tawag sa radyo. Si Guy Cotter, matalik na kaibigan ni Hall, ay nakikinig mula base camp. Noong alas 5:36 ng hapon, sumagot siya sa radyo at diretsang sinabi kay Rob ang iniisip ng lahat pero ayaw sabihin ng kahit sino. Iwan mo si Doug, bumaba ka mag-isa. Iligtas mo ang sarili mo. Nagkaroon ng saglit na paghinto. Hangin. Static. Bumalik ang boses ni Rob, kalmado at may pangwakas na himig. Pareho kaming nakikinig. Si Doug ay gising at nakahiga, naririnig sa radyo ang debate kung iiwanan siya. Narinig niya si Rob na sabihin sa lahat na alam na niyang ang pananatili kay Doug ay halos sentensa na ng kamatayan. Alam niya ang tsansa. Hindi siya aalis. Nagtataka ako kung siya'y nagpapasalamat na nandyan si Rob o kung may guilt siya na baka magdulot ng kamatayan ang pananatili nila. Kung sa sandaling yon, nang wala nang natira, naisip niya ang tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang anak, kung naging sulit ba ang lahat ng ito. Hindi na natin malalaman. Pagkatapos ng transmission iyon, natahimik ang radyo at mananatili itong tahimik sa susunod na 12 oras. Sa buong gabi ng Mayo 10 hanggang Mayo 11, sina Rob at Doug ay nagpatuloy sa kanilang pakikibaka pababa mula sa Hillary Step. Mahigit 12 oras bago sila umusad at mga 500 talampakan lang ang narating. Dahan-dahan silang gumapang, nagpapahinga bawat ilang minuto at pulgada-pulgada lang ang usad sa gitna ng bagyo. Alas 2:46 ng umaga, mahigit 9 na oras matapos ang bagyo, may nakarinig ng putol-putol na transmisyon sa radyo sa base camp.
May static at malakas ang hangin. Pagkatapos, may sumigaw na boses. Tuloy lang, magpatuloy ka! Si Rob yon, patuloy pa ring sumusubok, gumagabay at lumalaban para mapanatiling buhay si Doug. Pero pagsapit ng 4:43 ng umaga noong Mayo 11, 1,996 nang marinig muli ang boses ni Rob sa radyo, nagbago na ang lahat. mahina at paos na ang boses niya, halos di na marinig dahil sa lakas ng hangin. Tumawag siya para iulat na nasa timog na tuktok sa 28,700 talampakan. Nakababa siya mula sa Hillary Step pero nag-iisa lang siya. Itinanong ni Cotter ang tanong na ayaw tanungin ng iba. Rob, nasan si Doug? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hangin. Istatis. Pagkatapos, 3 salita ang bumalik mula sa kadiliman. Wala na si Doug. Walang paliwanag o detalye. Yun lang ang 3 salitang iyon. Namatay si Doug Hansen sa pagitan ng Hillary Step at South Summit sa bundok na yon. Ayon sa mga eksperto, nahulog ang katawan niya ng libu-libong talampakan patungong Tibet sa silangang bahagi ng bundok. Hindi na natagpuan ang kanyang katawan, siya ay 46 na taong gulang. Si Rob Hall mismo ay hindi rin nakababa. Namatay siya sa South Summit kinagabihan ng Mayo 11 matapos ang mahigit 30 oras na pagkabilad sa bundok na walang silungan, walang oxygen at walang paraan para makababa. Ang kanyang katawan ay nananatili sa Everest, nagyeyelo sa isang kuweba kung saan niya ginugol ang huling oras, nakaharap sa tuktok at sa lugar kung saan niya hinintay si Doug Hansen at ginawa ang pasyang ikinapahamak nilang dalawa. Ang Sherpa na ito ay gumawa rin ng katulad na nakamamatay na desisyon. Dapat ay 90 minuto siyang nauna noong gabing iyon, inayos ang mga lubid na magliligtas sa kanila. Hindi siya nauna. Kaya siya naging pinakakinamumuhiang Sherpa sa bundok. Panurin mo ang susunod na video na ito.